Ano, NA? Maliit na problema lang. Patay na ba ako? Bakit ko nakikita si Luhan noong bata pa siya? Lola, hindi ka patay. Buhay na buhay ka pa. Lola, since okay ka na, hahanapin muna namin si Daddy. Palam. Kayong dalawa, sandali lang. Madam, okay ka lang? Tulungan mo akong tumayo, bilis. Bilis. Lola, Bilisan ninyo, hulihin ninyo ang dalawang bata, bilis. Iyon ang aking panganay na apo. Lola, wala namang bata. Baka nagkakamali ka. At saka, matagal na na-diagnose ang iyong master na hindi na magkakaanak. Tumahimik ka. Ang report na iyon ay sa nakaraang 5 taon lang. Baka naman. Baka may anak na siya noon pa. Ang sarili kong apo, hindi ko ba makikilala? Mali ba ako? Bilisan ninyo, hanapin ninyo kahit saan. Kailangan ninyo silang mahanap, bilis. Ayong dalawa, doon kayo. Nababaliw na si Lola sa kagustuhan niyang magkaapo. Ilan na ba ang beses na nagkakamali siya? Sabi niya hindi daw. Nakipag-blind date na siya ng 800 bises. Hindi pa rin nagtagumpay. Walang katapusan ang blind date niya, pero wala pa rin nagtatagumpay. Hulaan ko. Siguro ay talagang hindi siya. Singbao, Juanbao. Bakit kayo nandito? Saan kayo nagpunta? Ang dumi ng damit ninyo. Chuan, tingnan mo. Sabi NIT na Gigi. Ikaw ang feature daday na pinakilala sa amin ni Shubao. Siya BA? Siya na walang duda. Ano ba ang tinitingnan ninyo? Patingin din ako. Chen Luhan. Bilyonaryo. Kibao. Mas mayaman pa pala ang kuya mo kaysa sa akin. Shabaw. Sa panganib nagtatagumpay ang kayamanan. Ang iyong kinabukasan at kayamanan. Nasa kanya na lahat. Sabi nila, 6 na taon na ang nakalipas. May nangyari sa kanya sa isang babae. Tapos, It's Montag na? Sabi ko na nga ba, kahit ilang beses siyang mag-blind date, hindi pa rin nagtatagumpay. Talagang hindi siya. Hindi pwede. kayan ga, silang sa trabaho. Wala ka namang mahanap na lalaki, bilyonaryang misis. Wala kang responsibilidad bilang asawa. Ang sarap, di ba? Masarap nga. Pero, 2 na ang anak ko. Baka naman masyadong napapahiya siya. Shubao, ano ang ibig mong sabihin? Minamaliit mo kami? Babae, naglalaro ka ng apoy, alam mo ba? Wala. Anak ko, bumaba ka na. Baka may makakita, hindi maganda. Bumaba ka, pakiusap. Luhan, sasabihin ko sa'yo ngayon. Nakita ko ang aking apo. Nanay, alam kong gusto mong magkaapo, pero ako. Saka, ilang beses mo na ring namali. Dati, malayo lang ang tingin ngayon. Nakatayo siya sa harap ko, sasabihin ko sa'yo, ang ganda niya. Kasing ganda mo noong bata ka. Sige na. Hindi na kita kakausapin, hahanapin ko na lang. Ano? Huwag ka nang magdaldalan, bilis. Siege, Pikachu. Bakit ang pagkakahawig niya sa kanya? Hi! Ako pala ang iyong hipag, Kiki. Ito ang napili kong makakadate mo, Hyunshu. Kumusta? Ikaw pala yung mahirap pakisamahan. Tingnan ang Shubao. Ang sitwasyon na ito ay may mataas na posibilidad na hindi ito magagawa. Diretso na tayo, Daddy. Hindi ako daddy mo, kaninong anak ka? Nasaan ang magulang mo?
Ikaw ang daddy ko, sa ang mommy ko. Sandali. May anak ka na tapos nagda-date ka pa. Kung bigla kang lalapit, isipin nilang baliw ka. Mukhang kailangan kong magpanggap na kawawa, bitawan mo ang lalaking yan. Daddy, gutom lang kami, masyadong excited. Sino ka naman? Magpanggap na kawawa, alam ko to. Kasalanan ni Mommy. Akala ko makakahanap tayo ng daddy ngayon. Para makakain tayo ng maayos. At magagamot ang paa ng anak ko. Pero hindi ko inakala. Naaayawan niya kami. Mukhang oras na para lumabas ang baby ko. Han kuya, ganitong oras na. Wala PA rin ang blind date Montag. Tingnan mo naman ang best friend ko. Hindi ba maganda? May bonus PA, dalawa PA. Solid di ba? Ninkiki. Kuya, Wag na ibang usapan, may apo na si inay. Isang bagsak na, wala nang pressure sa kasal at anak. di ba? May punto rin siya. Siya kaya yung babae noon 5 taon? Kailangan kong makasiguro. Sabihin mo kay nanay, successful ang blind date ko. Isasama ko na siya ngayon din. Kung hanap mo ay seguridad, maging fiance mo na lang ako. Samahan kita kay mama. Ang bilis. Pwede akong maging asawa mo. Pero libre pagkain at tirahan at 30 mil monthly. 30,000. Para lang sa 30,000 kada buwan. Magpapakasal na agad. Pwede rin 20. Huwag kang magmadali. 10 na lang kung ayaw mo. Pwede tayo magtawaran. Sabi ko na sa'yo eh. 5,000 ang pinakamababa ko. Alagaan mo si mama. 5 milyon monthly. Siguradong tatapusin ko. Yaman na. Nagmilagro ang Diyos ng kayamanan. Sing at Juan, sakay na. Tara. Apo kao. Kayo. Nawala apo kao. Bayaran niyo ako. Ibalik niyo ang apo ko. Hanapin niyo siya. Lola, baka nakamali lang kayo. Hinanap ko na buong kalye, wala namang bata. Paano nangyari yon? Tiyak akong nakita ko. Tulungan niyo akong tumayo. Check niyo ang CCTV. Idna test ang buhok na ito sa loob ng 1 oras. Bigyan niyo ako ng sagot. Si, Nasaan na apo kao? Apo kao. Hoy inay, nasaan ka? Gusto mo ng manugang? Dinala ko na siya. Manugang. May apo ba? Siyempre meron. Siguradong masisyahan ka. Kiki, niloloko Montag na naman ako. Kiki. Nakita ko sa kalye ang isang batang lalaki. Nakamukhang kamukha ng kuya mo noong bata pa. Ang batang ito, siguradong anak ng kuya mo. Lola, lumabas na ang resulta. Tingnan mo tak. Hindi kita sasabihin. Hahanapin ko na ang apo ko, ina. Kuya. Zinanay. Baka naman naglalaro lang ng isip. Muna tayong umuwi sa amin. Lola, lumabas na ang ENA test. Tingnan mo na. Totoo, talagang apo ko siya.
bilisan mo, kunin ang larawan sa CCTV. Hanapin ang apo ko. Reward, 1,000,000. Saan bang istasyon? Sa radyo at dyaryo, ilagay ang reward. Pupunta na ako. Diyos ko, talagang pinagpala mo kami. Ang ganda, natagpuan ko na ang apo ko. Ang ganda. Ang laki. Mas malaki pa sa bahay ni Lolo. Kamusta? Ang ganda ng setup ng kuya ko, di ba? Mommy, dito na tayo titira? Dito ka natitira. Yihi. Hintayin Montag ako. Naayos na ang kwarto ninyo. May trabaho ako, aalis muna ako. Hindi naman importante, mauna ka na. Kasama ko naman si Kiki. CJ, Bye. Ang swerte ko, ang laki ng oportunidad. Hoy, bay, nakita ka o ang amo. Kasama ang isang babae at 2 bata. Ano, bata? Yung dalawa, mukhang kamukha ng amo. Zila? Imposible. Bantayan mo ng mabuti. Oo. sino ba talaga yung babaeng yon? Dumating na si Xiaohan. Ano bang kailangan sa akin ni Mama? Ito yung ginseng soup na ipinagawa ni ate sa kusina para sa'yo. Inumin mo na habang mainit. May halo akong special sa ginseng soup na to. Akyat na muna ako. Siege. Hoy, hanapin mo nga ako ng isang tao. Chenluhan o. Pagkatapos mong mainom tong sopas na to, hindi ka na magkakaanak kailanman. Ang pamilya Chen ay mapupunta lang sa anak ko. Hindi pwede, kailangan kong personal na tingnan. Kung talagang anak ni Chen Luhan yan, kailangang alisin. Sino tong babae? Nanay ng kuya mo. Hindi naman. Tita lang siya ng kuya ko. Sana sinabi mo agad, nakakatakot naman. Sabi ko na nga ba, paano naging ganito itsura? Ng tita. Chichi, Nazen Kuya Emo. Tita Bai, may ginagawa kuya ko. Bumalik siya sa kumpanya. Bala Ziluhan. Tingnan mo yung mukha. Ang landi ng itsura. Sabihin ko sa'yo, hindi basta-basta pwedeng pumasok sa pamilya Chen. Mag-empeke ka na at umalis ka na. Si Shubao ay kasintahan ng kuya ko. Malapit nang magpakasal. Ang bilis naman magdesisyon, mga babae ngayon. Ang babastos talaga. Talagang malandi, sabihin ko sa'yo. Sinusunod ko lang utos ng Ed ko. Napalayasin ang babaeng to sa pamilya Chen. Ano? Si Ninang ang nagpapaalis kay Shubao. Imposible. Ano bang imposible? Mga tauhan, itapon niyo siya. Mga tauhan, itapon niyo ang babaeng to. Huwag kayong gagalaw. Sabihin ko sa iyo, marunong ako ng martial arts. Ano? Natakot kayo sa babae. Siege. Sinabi ko na sa inyo, kung ayaw ninyong makipag-usap ng maayos, ako ay marunong din ng konting suntukan.
Shabao, maganda ka. 2 araw lang ako nag-aral, hindi ko alam na ganito kagaling. Baligtad na baligtad, talagang baligtad ang mundo. Ano pang hinihintay mo? Itapon mo na ang babaeng ito. Lahat ng kahihinatnan, ako ang sasagot. Halika, Bitawan mo ako. ano ang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo kami. Singbao, manatili ka dito at susuportahan ko si Mommy. Sige, narito ang numero ni Daday kung may mangyari sa amin. Tawagan mo siya. Huwag ninyong sasaktan ang Mommy ko. May kasama pang pabigat. Hindi siya pabigat, siya ang aking mahal. Sige, sabi ka unang gabi kung bakit ka nagpupumilit. Na manatili sa aming pamilya, ngayon ko lang nalaman. Gusto mo kaming mag-alaga ng iyong anak at sa huli. Guguluhin mo pa ang aming kayamanan, ano? Nagsasalita ka ng kalokohan. Si Shubao ay hindi ganoong tao. Nasaktan mo ang aso ko at ngayon ay alis ka. Allergic ang anak ko sa balahibo ng aso. Dadalhin ko siya sa ospital. Hindi pwede. Ngayon, talagang paparusahan ko siya. Pakiusap, hayaan mo akong dalhin ang anak ko sa ospital. Kung magpapatuloy pa ito, may mamamatay. Sa ospital, ang aking maliit na mahal ay hindi pa nakakapunta sa ospital. Ano ba ang halaga niya kumpara sa aso ko? Ang aso mo, wala namang nangyari. Sasabihin ko sa iyo, isang anak na hindi man lang kilala ang tunay niyang ama. Ang buhay ng anak mo, ano ang halaga kumpara sa aso ko? Ang ating negosyo sa unang kalahati ng taon, naabot na natin ang target. Sa susunod na kalahati ng taon, Daday, may masasamang tao. Bullying Mommy at Chuan Bao. Talungan mo kami. Tapos na ang pulong, ihanda ang sasakyan papunta sa bahay. Tingnan lamang ang kabuuang pera ni Chan. May dala pang pabigat, sa totoo lang. Ang babaeng ito, hindi mo alam kung ilang lalaki na ang nakatuluyan niya. Walong haya. Sasabihin ko sa iyo, ang aming pamilya ay hindi tatanggap ng isang babaeng nag-anak ng anak na walang ama, hindi papasok sa aming pamilya. Ngayon, talagang paparusahan ko siya. Tita Bay, gusto mo bang may mamatay? Paano? Gusto mo siyang iligtas? Pwede rin. Basta lumuhod ka sa harap ng aso ko at humingi ng tawad, ipapadala ko kayo sa ospital. Deal? CJ, humihingi ako ng tawad sa aso mo. Paumanhin. Nag-apologize na ako. Ngayon, pwede ko na bang dalhin ang anak ko? Sa ospital. Mga tao, itapon niyo siya. Sino nang may lakas ng loob? Ang Chuan Bao ay allergic. Mangyaring dalhin siya sa ospital. Mga tao sa ospital. Daddy, siya yun nga Sonia. Chuan Bao ay allergic sa ito at pinalo ang kanyang ina sa mga kahoy na sticks. Xiaohan, itong babaeng ito. May bitbit na pabigat pa, gustong agawin. Ang yaman ng pamilya Chen, wag kang maloko ng babaeng ito. Doblehin ang parusa sa ginawa kay Mrs. Opo. Chen Luhan, nawawala ka na sa sarili mo. Tita mo ako, bumalik ka rito. Lakas Montag. Ako ang nakatatanda kay Xiaohan. Hinampas Montag ako? Hayop ka. Maniniwala ka ba? Na ipapatanggal kita. Lahat ng kasali, tanggal. Kapatid, hayaan ka utulungan si Shabao. Huwag. Sumakay ka sa likod na sasakyan. Chuan Treasure. Ano ka, nagbibiro? Yung kuya ka grabe ang OCD niya. Meron isang babae, hindi sinasadya. Talagang hindi sinasadya, na nahawakan lang gamit niya. Pinapaalis agad sa lungsod. Siya ay naghalap si Shubao.
Xing Bao. Marunong ka pala ng acupuncture. Ang galing ko tumusok ngayon. Ang allergy ni Chuan Bao ay nagtagumpay. Pumunta sa ospital at kumuha ng tubig. Baka wala ng isang araw, mawawala na yan. Hindi ko inaasahan si Shubao, isang basura na ina. Maaring magbigay ng kapanganakan si Tsingbao at Chuan Bao. Ang talino ng mga batang to. Naku, gusto kong nakawin ang isa. Anong gagawin? Mas madali ang agaw kesa sa panganganak. Terra N.A. Ano, nazan ang mga apo kao? Saan hahanapin? Nahanap na ba? Bala? Bakit ka bumalik? Hanapin Montag. Bilisan Montag, hanapin Montag. Ang aking apo, saan kaya siya pupunta? Ang pamilya Chen, 9 na henerasyon na isa ang supling, ang dalawang batang ito, ay ang kayamanan ng aming pamilya, gintong butil, hindi ba? Baka maapi sila. Sino ang mga has na apihin ang mga anak ng pamilya Chen? Kapag nalaman ko kung sino ang umapi sa aking apo, sa apo kong babae, babalatan ko siya ng buhay. Apo. Mahirap ba ang pag-aal? Ano ang gusto mong kainin ngayon? Gusto ko ng KFC. KFC? Sige, Lolo, dadalhin kitan gayon din. Ginagalit mo ako, parang wala akong apo. Nasaan ang aking apo? Sige na, Lola, makikita rin natin. Kung hindi talaga makita, ako na lang ang magiging apo mo. Ayoko. Matanda ka na, gusto ko lang ang aking apo. Nasaan ang aking apo? Nasaan ang apo? Diyos ko, tulungan mo akong mahanap ang aking apo kong babae. Kuya, bayad na ang lahat, sabi ng doktor. Ang allergy ni Chuan ay wala ng problema. Pagkalipas ng araw na ito, mawawala na ang mga pantal. Pumunta na si Tsing para samahan si Chuan. Pasensya na. Hindi ko kayo naalagaan ng maayos. May problema ka pa ba? Hindi ba dapat ako ang magtanong niyan? Kuya. Kung hindi mo talaga gusto si Shu, baka pwede na tayong huminto. Ayokong masaktan si Shu dahil sa iyo. Kahit may 2 anak si Shu. Pero ang nangyari sa Chensi Hotel 6 na taon na ang nakalipas, ay dahil sa akin, mabait talaga siyang babae. Ano ang sinasabi mo? 6 na taon na ang nakalipas, Chensi Hotel. Siya talaga. Kaya pala pareho ang amoy ng jasmine sa kanya at sa babaeng yon. 6 na taon na ang nakalipas. Naka. Nalao. Tuloy ka sa akin ngayon. Bilisan mo, gusto ko ng resulta ngayon din. Opo, Boss Chen. Kuya, pinagdududahan mo bang anak mo ang mga anak ni Shu? Ang labo naman, kaya noong binigyan ko si Shu. Inayos na modelo ng lalaki. Modelo ng lalaki. Binigyan mo siya ng modelo ng lalaki. Hindi, wala akong ginawa. Inayos para kay Shabao. Kuya, kung wala namang importante, alis na muna ako. Ito, gamot para kay Shubao, isang bisis sa isang araw. Ipahid sa sugat. Hindi ka o inakala. Pumunta ako sa ospital para magpa-aborsyon. At narinig ko pa ang balitang ito. Kung si Chaluhan noong 6 na taon ang nakalipas, ay talagang nagkaanak. Ang kayamanan ng pamilya Chen, mapapasa akin pa kaya? Hindi pwede, ang batang ito. Kahit hindi kay Chen Luhan. Dapat hindi talaga. Talagang tunay na anak. Paumanhin. Okay lang. Dr. Jiang. Sandali. Ate. Xiaofin. Ito, hindi mo alam, yung babaeng demonyo. Ginaganyan niya si Xiaohan, siya yun. Pinapalo ako ni Xiaohan ng ganito kalala dahil sa kanya.
Ang sugat mo, gawa ng babaeng yun. Ang lupit naman, hindi yan simpleng babae. Parang granada yan, ate, hindi naman para sa sarili ko. Yung babaeng yun, may bitbit na anak, pag pumasok sa pamilya. Tiyak na kukunin ang yaman natin. Sage 8, sugat ko 8, hindi sinside. Okay, kalang. Akala ko simpleng babae, pala, isa pala siyang pating. Ete, hindi ba, hinahanap mo ang apo mo? Kung papapasukin natin yang babeng ahas. Kasama yung anak niyang hindi kilala, ang apo mo. Magkakaroon pa ba ng magandang buhay? Hindi ba sila papatayin nito? Nasaan yang babae? Sa ospital ng pamilya Chen. Siege. Bukas, pupunta ako sa ospital, makikipagkita sa kanya, Sage. Presidente Chen, nawala na ang rashes ng bata. Bukas, kung hindi na bumalik, pwedeng umuwi na. CJ. Si Hyunshu. Gising na si Mrs. Presidente Chen, kung wala ng iba. Alis na muna ako. Daddy, okay lang BASI mommy? Huwag kang mag-alala, okay lang ang mommy mo. Nagising na siya. Daday, yung masamang tita, babalik ba para mang-api? Aini at Chuan Bao. Si Bai Shufen, pagkatapos mahampas ng 20 bisis, nawalan ng malay, dinala na siya pabalik sa lumang bahay. Tungkol naman sa mga nanakit kay Madam at kay Bunso. Naterminaten na rin sila. Hindi ka alam kung satisfied. Ang presidente at ang iyong miss sa resultang ito. Daday, sabi ni Momay, dapat tayong maging mapagpatawad. Basta't alam na niya ang pagkakamali niya, sige na, let it go na. CJ. Kimikulog. Takot na takot si Mommy sa kulog. Natatakot siya sa kulog. Minsan, natakot si Mommy sa kulog. Tapos nilagnat siya ng 7 araw bago gumaling. Ngunit ako at Chuan Bao ay natakot sa kamatayan. Daday, gusto mo bang tingnan si Mommy? Sige, kayong dalawa, dito lang kayo. Kung may kailangan, sabihin niyo sa tito, okay? Sage. Sana makuha ni Mommy ang opportunity, makuha niya ang sugar daddy. Kung wala kami, magkakawatak-watak talaga ang pamilyang ito. Kuya Bodyguard, alam mo ba kung aling ward ang Chuan Bao? Maraming bumalik ang rush ni Chuan Bao. Siya din ay woken up. Sixing Bao ay kasama sa kanya. Huwag kang masyadong mag-alala. Okay ka lang. Sinabi ni Xing Bao na natatakot ka sa thunder. Natatakot ako sa kulog. Bakit hindi ko alam yon? Mahal ka ni Xing Bao, Mommy. Kailangan nating sama-samang kunin ang puso ng sugar daddy ko. Tama. Natatakot ako sa kulog. Takot na takot ako sa kulog mula pagkabata. Huwag kang mag-alala mamayang gabi. Ako ang sasamahan mo. Salamat sa effort mo mamaya. Hindi naman masama na may kasamang gwapo at mayamang lalaki. Parang panalo pa nga eh. Anong iniisip mo? Wala naman. Wala akong iniisip. Humiga ka, lalagyan kita ng gamot. Hindi na kailangan to, kaya ko naman to. Hindi pwede. Hindi mo kaya nang mag-isa, ako na. Tiwala lang. Magaling pala talaga ang sugar daddy sa ganito. CJ. Salamat.
Salamat sa sponsor. Ito rin ay work-related injury. Hindi ba dapat bigyan mo ako ng konti? Compensation o ano paman? Ganun ka ba ka-obsessed sa pera? Siyempre naman. Sino bang hindi mahal si Chairman Mao? Lalo pat may dalawa akong maliit na anak. Na kailangan buhayin. Ganito na lang dahil sa ating dalawa sa pagkakaibigan natin. Bibigyan kita ng discount. 50,000, okay ba? Salamat sa sponsor. Pasok. Boss Chen, lumabas na ang test results. Lumabas ka muna. Si. Ano ibig mong sabihin? Narinig ko na si ER Jiang ay kasalukuyang nakikipag-away sa asawa. Para sa custody ng mga bata, kaso lang. Ang asawa ni ER Jiang ay ang kilalang Ruan Family Heiress Mueller SA North City. at ang abogado ng Ruan Group ay kilalang kilala sa husay. Walang kasong hindi nila kayang panalunan, maliban sa isang tao. Matutulungan mo ba ako? Nakunin si Ati. Liang Huayren. Syempre naman. Ito ang kanyang contact details. Ano ang gusto mo? Ang hirap talaga bantayan. Nagkaroon pa ng anak si Chen Luohan. Yung tungkol sa pagmamana ng asawa ko. Mawawala na yun, hindi pwede. Kailangan kong sabihin agad kay Qin Yuan. Gusto kong pekihin mo ang isang genetic test result na nagpapakitang hindi sila mag-ama at ibigay kay Chen Luohan. Si. 6 na taon na ang nakalipas. Nakapunta ka ba sa Morning Light Hotel? Hindi niya dapat malaman. 6 na taon na ang nakalilipas nag-avail ako ng male escort. Akala mo siguro malandi ako. Ito, pwede kong ipaliwanag. 6 na taon na ang nakalipas. Nakapunta nga ako sa Morning Light Hotel, pero noon, pumunta lang ako sa isang class reunion. Nag-inom ng konti tapos umuwi na. Totoo. Si Kiki ay kaklase ko at nagkita kami. Hindi naman siguro kasinungalingan yun. Totoo, kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Kiki, kapatid mo yun. Hindi siya magsisinungaling. Ang babae noong 6 na taon ang nakalipas ay hindi talaga si Hyunshu. Sa alaala ko, dito dumaan ang kwarto ni Mommy. Bakit hindi ito tama? 8 nurse. 10 on KO lang, san ang adult ward A? Adult ward, sakay ka ng elevator na ito sa ika-4 na palapag, kanan. Doon na. Salamat ete nurse, ang ganda mo, paalam. Apo kong babae, sa wakas nakita kita. Apo kong babae. Nandyan, bilis, pasok. Ma, bakit ka nandito? Anak mong Suwail, sa wakas lumabas ka, akala ko. Hinila ka ng isang spider demon sa kuweba niya, at hindi ka na makakalabas. Ma, ano bang pinagsasabi mo? Hindi ganoon si Hyunshu. Hindi siya ganoong klaseng babae. Huwag mo akong harangan, hahanapin ko ang apo kong babae. Ngayon ko lang siya nakita, huwag mong sirain. Dahil sa katigasan mo. Anong apo kong babae? Wala akong anak, alam mo naman. Kuya, na-test na ang ENA. Meron ka talagang 2 anak na nasa labas. Mukhang noong 6 na taon ang nakalipas, ang babaeng nakasama ko ay hindi si Hyunshu. Nasaan ang mga bata? Mga bata? Tumakas na ang mga bata. Sabi ko sa iyo, ngayon, kung hindi ko makikita ang apo kong babae, wawasakin ko kayong Lahat. apo kong babae. Ito, anak ko ito. Hindi. Ma, tawagin mo ang direktor, bilis. Ma, gising ka na. Halika, dahan-dahan. Ma, okay ka lang. Hindi. Saan masakit? Gusto mo bang tawagin ng direktor? Son masakit? Masakit ang puso ko. Nasaan ang apo kong lalaki at babae? Ma, huwag kang mag-alala.
Kapag nakita na natin ang mga bata, sisiguraduhin kong makilala nila ang kanilang lahi at bibigyan ko rin ang babae ng narapat na kabayaran. Kabayaran? Ang pinakamagandang kabayaran ay ikakasal ka. Sa nanay ng mga bata. Impossible. Anak kang Zuvail. Gusto mong iwanan ako pagkatapos mong gamitin? Nanay, ang pipilitin ay hindi masarap. Wala akong pakialam kung masarap o hindi, basta mawala ang uhaw ko. Dapat kang pakasalan ang nanay ng bata. Hindi ko pakakasalan ang isang babaeng nagsasamantala sa bata. Para makapasok sa pamilya, Chen. Ikaw, gusto mo bang patayin ako sa galit? Dalhin mo rito si Hyunshu. Nanay, Sasabihin ko sa iyo, ngayon ay siya o ako o siya. Hindi ko siya papapasukin sa aking bahay. Tita, pakiusap, huwag ninyong palayasin ang kahabag-habag kong batang ito. Sige na po. Ang tunay naming pagmamahalan ay parang kapatagan, napakalawak. Kahit anong unos ay hindi makapaghiwalay sa amin. Tita, kung talagang pipilitin mong paghiwalayin kami. Eddie, ganito ba talaga kahilig sa pera ang babaeng ito? Ikaw BASI Hyunshu? paano ninyo nalaman? Ano ang sinasabi mo? Naku, ang lupit ng memorya ko. Xiaohan, siya ang iyong napagkasunduang. Azava. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Ang pamilya ninyong He at ang aming pamilyang Bai ay magkaibigan ng maraming henerasyon. Ang nanay mong si Jiang Yanxi ay aking matalik na kaibigan at pagkatapos kami ay Nagpakasal ng sabay. nagbuntis ng sabay at napagkasunduan namin na kung isang lalaki at isang babae ang aming isisilang ay ipakakasal sila bilang mag-asawa. Ganito pala. Pagkatapos. Ang tatay mo ay namatay at ang nanay mo ay sumunod sa kanya. Ang lolo Montag. Para hindi ka masaktan, ay dinala ka niya at umalis sa Jiangcheng. Ang pagpapakasal ni na Xiaohan at Shubao, ang laging pangarap namin ni Yenner. Pero, paano naman ang nanay ng aking apo? Nanay, wala akong nararamdamang pagmamahal sa nanay ng bata, kaya hindi kami pwedeng magsama. Muli itong sasaktan siya. Huwag kayong mag-alala kapag nakita na natin ang ina ng bata. Tiyak na bibigyan ko siya ng nararapat na kabayaran. At naniniwala ako, Yunshu, naalagaan niya ng mabuti ang bata. Hindi naman ako kabit, di ba? Kasundo ang pag-aasawa lang ito. Kapag bumalik ang ina ng bata, ako na ang aalis. Sa panahong iyon, sapat na ang pera na naipon ko. Huwag kayong mag-alala, tita, tiyak na aalagaan ko ng mabuti ang batang iyon. Pangako ko. Tama rin, maaari nating bayaran ang ina ng bata. Baka zakali. Nag-asawa na ang ina ng bata. Tapos. Tapos na agad. Bastos ka, simula ngayon, dapat mong alagaan ng mabuti si Yunshu. Sabihin mo sa lahat, 2 araw na lang, araw ng kasal. Maghahanda tayo ng malaking kasalan para sa inyong dalawa. CJ, anong nangyari? Parang bumuka na naman ang sugat sa likod mo. Titingnan ko. Hindi maganda yon. Sumunod ka. Hindi naman bago sa'yo. May nararamdaman pala ako sa babaeng ito. Baka nga talagang kaya niyang pagalingin ako. Honey, Ano? May 6 na taong anak si Chanluhan.
Sitsi, baka nakakamali ka. Paano nangyari yon? Paano ako magkakamali? Binili ko ito kay ER Jiang, ang genetic test report na nagsasabing, Sie Hichuan ay Mac IMA. Hichuan. Ano ang ginangyari, ma? Kilala mo ang batang iyon? ang ina ng batang iyon ay ang babaeng pakakasalan ng pinsan mo. Sie Hyun siya. Mukhang kailangang mamatay ang babaeng iyon at ang bata. Mamaya, maghahanap ako ng taong papatay sa kanila. Ang kayamanan ng pamilya Chen. Dapat ay sa atin. Ano NGSA inyo? Kayong tatlo, mukhang may tinatago sa akin. May ginagawa ba kayo? Hindi ito si Kinyuan. At si Zezi, nag-away at nag-agawan ng diborsyo. Ako ngayon, pinapayuhan ko silang magkasundo. Kanina lang, pinayuhan kami ni nanay na huwag maghiwalay. Ate, Kahapon, pumunta ka sa ospital para hanapin yung babaeng yon. Anong nangyari? Anong babaeng yon? Sasabihin ko sa'yo, Shubao. Siya ang napili kong manugang, kaibigan ko siya. anak ni Jiang Yanxi. Nung bata pa si Shubao, niyayakap ko pa siya. Ang putong yun. Anak pala ni Jiang Yanxi. Oo nga pala, inayos ko na ang kasal ni Xiaohan at Shubao sa loob ng 2 araw. Sa araw na yon, tignan mo, ayusin mo. Siege. Anong gagawin natin, Nay? Hindi pwedeng papasukin yung babaeng yon sa bahay. Nay, kung si Hyunshu sa kasal ay natulog kasama ng ibang lalaki, sa tingin mo, papayagan pa siyang pumasok ni Lola Chen? Ang ibig mong sabihin, ipagkatiwala mo sa akin. Gagawin kong masahol ang buhay ni Hyunshu na putang yon. Masisira ang reputasyon, mas masahol pa sa kamatayan. Nakakainis ka talaga. Shabao, ano ang ginangyari? Hindi ko alam, baka kagabi nilamig ako. Alisin mo ang mga kalaswaan sa utak mo. At itapon. Shabao. Grabe ang ginawa mo sa akin, hindi mo na ako mahal. Talagang babae kang mapagpanggap. Mahal na mahal kita, Kibao. Kamusta, boss? Lalabas ka ba, boss? May utos ka ba, boss? Walang limit ang card na to, gastusin mo. Bigla akong napaisip, ang pogi mo pala. Ikalawang black card na to. Talaga? Para sa akin. Pambili mo ng gusto mo. Ang pogi mo talaga, boss. Paalam. Shabao. May sorpresa ako para sa'yo. Anong sorpresa? Ano nang masamang balak mo ngayon? Tara. Huwag tingnan ng mga bata. Ano ba yan? Hindi para sa bata. Anong takumuntak? Ang mahalaga ay mahuli ang kuya ko. Pero hindi ko rin kaya. Gumamit ng masamang paraan. Tinganguntak. Sexy at dalisay ang pagsasama. Walang lalaki ang makakatakas sa tukso ng uniforme. Gusto ni Shubao na mahuli ang puso ng isang tao. Kailangan mong makuha ang bato niya. Hindi ba tiyan? Bahala na. Shabao, atingin ka ito ay okay. Very bagay essay, yo. Ayoko, hindi ko kaya suotin. Ayoko ng uniforme play. Okay lang. Tawagan mo ang mall, magpadala sila ng ilan pang damit para pumili ka. Sana bumili si Kiki ng normal na damit para sa akin. Sana maintindihan ng kuya ko ang aking mabuting hangarin. At bilhan ako ng ilang herms. Mas maganda kung ganun. Malaki ang kita ng kumpanya namin ngayong taon. Ang maganda ay, Nakita ka unang gumiti ang living yamaking. Talagang bihira yan. mukhang may meeting hula ka o lalaki yan.
Ito ay asawa ng hinaharap na Pangulo na nagpadala ng mensahe sa Pangulo. Nag-bloom na rin ang Iron Tree. Iyak ako. Ano, may kismes ba ako? Magpapakasal na pala ang president. Patay na ang puso kong naghahangad. Tuloy lang. Sige, pwedeng dagdagan pa natin ng effort ngayong taon. Yung pangalawa at pang-apat ay wag. Shubao, pumunta at subukan ang iyong damit. CJ, Ang ganda, Emo Mommy. Princess Momai, pwede mong isuot lahat ng damit dito. Para makita kayo. syempre pwede, papalitan ko na. Princess, kailangan mo biyayang night. Juan Bao, bakit ka nakakagulat? Anong kulay ng sako ang gusto mo? Pwede akong gumamit. Ng sako na gusto mo para nakawin kita. Huwag mo akong i-idolize, kwento lang ako. Chuan Bao, ito ay isang sinaunang tangkay ilang taon na ang nakalilipas. Ninang, ako na ang bahala, huwag kang mag-alala. Kapag suot na ni Shu ang battle suit na pinili ko, hindi na siya matatakot sa kuya ko. Hindi siya magiging ganit, sige, sana siya. Ang makapagpagaling sa sakit ng kuya mo sa susunod na taon, magkakaroon tayo ng triplets. Sa panahong iyon, ako ay masisyahan na, Ninang. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa iyo ang sikreto. Si Shu ay madaling mabuntis. Ang triplets na ito, sigurado na. Mayordomo, Puntahan mo ang kwarto ng binata at maglagay ng pampagana. Si? Diyos ka o, Kabayan Montag. Ang aking anak, upang muling maging malakas. President, ginawa ko na ang lahat, pero ang kalaban. Ay isa sa top 5 na hackers sa ranking. Si Spade J, hindi ko alam kung bakit. Bigla niyang inatake ang subsidiary company natin. Nahanap mo ba ang address niya? Hindi. Ginamit niya ang tanging computer na kaya manggulo sa lahat ng signal, ang demon computer. Hindi natin makuha ang eksaktong lokasyon niya. Bigyan kita ng isang araw para ayusin ang vulnerability. Opo, garantisadong matatapos. Alis ka na. Huwag kang mag-alala, walang makakalusot sa hacking skills ko. Marunong kang mag-code. Masaya ang magkode, favorite ni Chuan ito. Kung si Chuan lang ang anak ko, ang sarap sana. Sige daddy, hahanap tayo ng pinakamagaling na tutor para sa'yo, okay? May tutor bang mas magaling pa sa akin? Na top 5 hacker sa buong mundo? Bahala, NA. Para na rin kay daddy. Salamat, daddy. Puntahan ko na si mommy, matulog ka na. Sige, good night, daddy. Hindi ako yun. Ganon pala. Gusto mo pala ng ganitong style. Hindi ako yun. Ikaw si Yunsha, di IBA? Ako ang asawa ng pinsan ni Chen, si Dusesi. Dutsitsi. Kumusta? Ito ang tradisyon ng pamilya Chen, bago ikasal ang bagong bride. Kailangan niyang inumin ang harmony tea, simbolo ng masayang pagsasama. CJ,
Inumin mo na ang tsa. Hintayin mo na lang na masunog ka sa pagnanasa. Kumusta? Nainombihan niya? Nainom. Mabuti. Basta't mainom lang ng babaeng ito ang sang may laman. Pagkatapos, papasukin si Hibaw, at pag nagkataon na, wala nang atrasan. Tingnan natin kung paano pa makakapasok ang putang ito. Sino ang magkakagusto sa isang babaeng hindi malinis? Gusto nilang saktan si Shubao. Hindi pwede. Kahit na 6 na taon na ang nakalipas, at nagkaroon ng anak si Hyunshu at si Boss Chen. Ano naman? Kapag nangyari ito, walang maniniwala na ang bata ay ang tunay na anak ng pamilya Chen. Bastardo lang ang turing sa kanya. Ano? Ang anak ni Shabao. Ay kay Chiaohan pala. Kayong mga hayop. Samantalang ang pamilya Chen ay mabuti sa inyo, binigyan kayo ng pagkain. Ganito ang ginagawa ninyo sa amin, at sasaktan pa ang aking apo. Apo kong babae. Ano naman kung oo? Matanda ka na, dapat matagal ka ng patay. Ikaw. Huwag mong hadlangan ang pagyaman ko. Mahal, huwag na natin siyang pansinin. Huwag mong hayaan ang matandang ito na. Sirain ang plano ko. Ikaw. Ano ang balak Montag? Lola Chen, tulong. May saklolo. Lola Chen, Shabao. Lola, Sa tutulong. Ang 2 anak mo. Ay. Eming. Chen. Lola, Ang 2 anak mo. Ay. Eming. Chen. Lola, gising ka. Bilis, dalhin natin si Lola sa ospital. Ano pang hinihintay ninyo? Tulungan ninyo siyang tumayo. Dalhin sa kwarto at hanapin ang pinakamahusay na siruhano sa bansa. Kailangan mabilis. Bilis, Ano ang ginagawa mo? Bostos. Ang bait-bait ng tita ko sa'yo, tapos patayin mo siya. Walang utang na loob. pumatay. Hindi ako. Nang dumating ako, nakatumba na si Lola. Wala na sa malay. Hindi ikaf? Nakita kao mismo. Nag-imbento ka. Anong nangyari? Honey, tong babay, tu. Nakita kong tinulak niya si tita. Iniimbento ninyo yan. Bastos. Pinatay mo tita ko. Magdadahilan ka pa? Sinasabi kong nagsisinungaling ako. Kami lahat? Nagsisinungaling? Siya ang mamamatay tao. Si Lola, para sa engagement party na to. 5 milyon ang ginastos. Tapos ganito? Ginawan ng ganito. Talagang walang utang na loob. Yung babaeng ganito, masamang masama. Palayazin SA South City. Oo, Palayazin. Dalhin ninyo yan sa presinto. Paparusahan ko siya. Bubulokin sa kulungan. Bitawan ninyo ako. Babae ako ni Chen Luohan. Hanggat hindi pa nalilinaw ang totoo, wala kayong karapatang humatol sa akin. Pumatay ka sa nanay ng pinsan ko, tita ko. Umaasa ka pang ililigtas ka niya? Mabuti kung hindi ka patayin. Mabuti na yon. Bitawan ninyo ako. Bitawan ka? Bastos. Maghanda ka sa kulungan. Sino nang may lakas ng loob?
Inosente ako. Hindi ko pinatay si Lola. Sino nang gumawa? Kuya, huwag kang magkamali ulit. Yung babae, too. Siya mismo ang nagtulak kay tita. Patayin mo na. Ikaw ang nanuntok. Oo. Yung babaeng ganito, dapat mabali ang mga buto. Tapos, Xiaohan, nababaliw ka na ba? Para sa babaeng to, sinuntok mo kapatid mo? Babay ka, tu. Sinong nag-utos? Anak kang walang utang na loob. Anong ginawa ng babaeng to sa'yo? Masama. Hindi yan ang nanay ko at imposibleng. Siya ang pumatay kay Lola. tumahimik ka. Di ka dapat nagsasalita. Ampong, umalis ka. Hindi ako ampon Sitsingbao. Anak din ako ni Hyunshu at ulitin ko, hindi ko pinatay ang matandang ale. Ebidensya? Ako. Chen Luhan. Ang taas ng tiwala ko sa'yo. Huwag mo akong ipahamak. Bala ba? Wala naman pala. Bakit ka nagpapatagal? CJ, kung makakapagpakita ako ng ebidensya ngayon, dapat kang humingi ng tawad sa akin ng nakaluhod. Dahil pinaratangan mo ako. Sige, kung makakapagpakita ka ng alibi ngayon, hindi lang ako luluhod para humingi ng tawad. 3 bisis pa akong magmamakaawa. Kahit kailangan kong patunayan ang sarili kong inosente. Gagawin ko lahat para makaya sila. Kung hindi, lalo lang nila tayo abusuhin ni baby. Huwag kang magsisisi. Si, Nahuli na ang isda. hindi mo sasabihin i-check mo ang CCTV? Wala namang CCTV dito. Putangina, maghintay ka na lang sa kamatayan mo. Paano kung meron? Alam ng lahat sa lumang bahay na walang CCTV dito. Wala dito. Pero hindi ibig sabihin wala kay Yunshu. Sa brooch ng kipaw ni Yunshu, may nakatagong Nightingale camera. Pwedeng i-access ang footage kahit saan. Ang Nightingale system ay military grade. Hindi lang video, pati audio ay naririnig. Sabi nila, kasing liit lang ito ng kuko. Hindi makikita ng mata. Juan, ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala, Daday. Ipagtatanggol ko si Mumi. At patunayan ang kanyang inosensya. Daddy, tingnan mo. May kailangan si matandang Chen, lalabas muna ako. Ngayon, mapapatunayan na ba ang aking inosensya? Hindi. Imposible, imposible, tu. Oras na para tuparin mo ang pangako mo. Kuya, wala talaga akong kinalaman dito. Siya ang may pakana, ang putanginang to ang nag-utos. Ako ay nagkamali sa ate ko. Wala talaga itong kinalaman sa akin. Chinyuan, ikaw talaga. Tumigil ka. Ikaw talaga ang masamang babae na nag-udyok kay Kinyuan. Dinungisan mo ang ate mo at nagdadahilan ka pa. Ako, bumaba ka at humingi ng tawad sa ate mo. Paumanhin. Sinabi ko bang pwede ka nang tumayo? Pinainom mo ang babae ko ng gamot, 1 baso lang ang nainom niya ngayon. Ikaw, inom ka ng 10 baso. Hindi. Ayaw kong uminom. Kuya, hindi pwede. Buntes PA Zizi. Ate, tingnan Montag. Humihingi na ng tawad si Zizi. Patawarin mo na siya. Kung hindi, Painumin mo siya. Dalhin mo siya. Ako na ang lalakad.
Salamat sa suporta mo ngayon, Daddy. Daday, ang galing mo kanina nung pinagtanggol mo si Mommy. Paglaki ko, gusto kong mag-asawa ng katulad mo, Daddy. Singbao, ilang taon ka pa lang, nag-iisip ka na ng pag-aasawa? Shubao, paglaki ko, gusto kong maging katulad ni Daddy. Para maprotektahan kita. Mabuti naman, Chuan Bao, tunay kang pampainit ng puso ni Mommy. Malala na ang kalagayan ni Lola. Parang pamilyar ang lola na ito. Siya yung lola na iniligtas ko dati. Boss Chen, malubha ang sugat sa ulo ni Lola. Kailangan agad ng operasyon para mapigilan ang pagdurugo. Kung hindi, maaaring mawala ang buhay niya. Momay, hindi kailangan ni lola ng operasyon sa ulo. Anak ng sino ka? Ang lakas ng loob mong sumabat. Ito ay usapang matatanda. Tingnan ninyo, ang dugo ni Lola ay maitim na may bahid ng asul. Malinaw na ito ay lason ang dahilan ng malakas na pagdurugo. Alam mo, takti akong sino ako? Galing ako sa pamilya ng mga doktor. Ako ang kilalang-kilalang siruhano sa Nancheng. Tinatawag nila akong santo ng surgery. Hindi ako papayag na husgahan mo ako. Batang ito. Malinaw na inaapi mo lang ang bata. Alam MOBA kang sino SI Xingbao? Sino? Siya ay, wala akong kinalaman sa kanya. Pero Dok, may mali ka at sa Singbao ay. Nagsasabi lang ng totoo. Sinabing lolo ko na ayaw niyang maabala. Kaya hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan niya sa labas. Anak ng sino ka talaga? Vala kang modo. Mga anak ko sila. Bilang ina ni Singbao, lubos akong naniniwala sa kanya. Si Xingbao, minana niya ang kakayahan ng lolo ko sa paggamot at pagsusuri. At hindi pa siya nagkakamali. Chen, pakiusap. Paalisin mo ang mga taong walang kinalaman dito. Huwag mong ipagpaliban ang pinakamagandang oras para gamutin ang lola. Sing Sing. Daddy, mananawala ka kay Xingbao, DBA? Sing Sing. Daddy, mananawala ka kay Xingbao, DBA? Hindi pwede. Hiyun siya. Anong ginagawa mo dito na may kasama pang bata? Matagal nang malusog ang katawan ng ate ko. Ako ang nag-alaga. Anong lesen? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Kung may lason o wala, subukan natin para malaman. Sige, kung mapatunayan mo, bukas magiging estudyante kita. Tingnan mo, ang karayom ay naging itim at berde. Ibig sabihin matagal nang nalason ang lola. Akala ka o ano, ganito lang pala ang paranmontag. Ang karayom, kapag nahawakan ang dugo, magiging itim. Ito ay napatunayan na ng mga eksperto. Eh kung magagamot ko ang lola? Hindi mo magagawang gamutin. Chen, kung papayagan mong gamutin ng batang ito, at may mangyaring masama, hindi ako tutulong. Xiaohan, nanay mo ito. Bakit ka naniniwala sa bata? Mga salita lang ng bata yan. Sing Sing. Sigurado ka bang magagamot? Siyempre, bahala na sa Singbao. Baka hindi na magtagal ang lola. Alam mo ba, magsisimula ka na maging mamamatay tao. Bata ka pa lang. Hindi ko pinatay ang lola, naglalabas lang siya ng lason. Kapag naubos na ang lason sa katawan niya, gagaling na siya. Tama na. Kayong tatlo ang malas. Sinumang makasama kayo. Talagang zaving-zavi. Hindi malas SI Xingbao, sandali na lang. Malilinis na ang lason sa lola. Sa Singbao namin ay hindi malas. Inakusahan ninyo sa Xingbao. Kailangan ninyong humingi ng tawad sa kanya. Ano? Humingi ng tawad sa isang mamamatay tao. Hindi kailanman. Sasampahan ko kayo ng kaso. Sinira ninyo ang aking reputasyon. Paparusahan kayo. MGA Tauhon, palayasin ninyo silang tatlo. Tama na. Tama si Sing Sing, hindi siya nagsisinungaling. Anong ibig mong sabihin? Sa mukha ni Mama, unti-unting bumabalik ang kulay. Naniniwala ka na ba ngayon? Ito. Paano ito nangyari? Hindi ito possible. Talay. Pwede ka nang umalis. Ito. Huwag kang umiyak, Singbao. Sabihin mo sa Mommy. Lola Chen. Kailan kaya siya gigising? Hindi malala ang mga sugat ni lola. Pero nauntog siya sa ulo. Kailangan nating gamitin ang mga bagay o pangyayari na mahalaga sa kanya para siya magising.
Mommy, ano ang pinakamahalaga kay Lola? Alam MOBA? Anak, yung dalawang bata, I-post sa buong internet. Hanapin niyo ang dalawang batang yon, lalo na yung mga tauhan ng hotel noon. Kahit kalkalin niyo ang lupa, hanapin niyo sila. Opo, Boss Chen. May impormasyon ba kayo tungkol sa mga bata? May larawan ba kayo ng bata? Meron. Ito yung larawan na palaging tinitingnan ni Lola. Nasaan ang larawan ng dalawang bata? madilim ang larawan na ito, halos natatakpan ng puno. Dalawang maliliit na anino lang ang makikita. Ito. Seryoso kayo. May iba pa ba? Bala. Lolo, saan galing ang larawan na ito? Naalala ko, itong larawan na ito ay galing sa One Way Street. Mula SATCTV. Ang larawan na ito, binili pa ni Lola ng 30,000. 30,000. Wow, ang yaman talaga ng pamilya ninyo. Bilisan niyo, kunin niyo ang lahat ng footage. Ang CCTV na ngayon. Walang kwenta yan. Ang CCTV sa Dancy Road, siya na at matagal nang hindi naayos. Wala na itong storage function. Itong larawan na ito. Ay kinuha mismo ng gwardiya noon. Ang ganda. Parang tinulungan pa ako ng langit. Ano ba yan? Bigyan mo lang ako ng isang araw. Mababalik ko ang data ng CCTV. Chuan baby. Kaya mo talaga. Simpre. AKO ang Spade J. Chuan baby. Naniniwala ako sa'yo anak, ikaw ang pinakamagaling. Mommy, SI Shing Baby din. Sige, ang ating sing baby ay pinakamagaling din. Kaya niyang ibalik, yang putang Hyunsha na yan. Ano ba talaga ang pinanggalingan niya? Hindi pwede. Kailangan kong alisin si Hyunshu. At yung dalawa niyang anak sa labas, hindi ko hahayaang. Mabalik ang data ng CCTV. Salamat ha ngayon. Walang anuman, serbisyo para sa boss, ako ang party D. Dapat lang. Anong gusto mo? Boss, may premyo ba? Kung gusto mong magbigay ng premyo, boss, edi yung sahod namin. Itong babae. Ganun pa rin mahilig sa pera. Simula ngayon, 500 ni isang buwan, okay? Party, satisfied ka ba? 500 eh. Yaman na yaman. Salamat, boss. Honey. Salamat, honey, kung hindi dahil sa'yo ngayon. Na-frame ako ng iba, honey. Huwag kang kikilos. Dumating na tita mo. Honey, tingnan mo kung umalis na siya. Umalis na. Pasensya na talaga kung hindi dumating tita mo. Yan ganito. Alam ko. Saan ako matutulog ngayong gabi? Ngayong gabi. Dito na sa kwarto. Ito ba? Parang hindi maganda. Tayo naman, hindi naman to yung unang beses na magkatabi sa kama. Yung gabing yon. Pinilit mo ako. Matapang ka yung gabing yon. Hindi mo nasiyahan. Hindi wala ang pangit ng teknik mo. Hyunshu, Ano ba ang sinasabi mo, mga salitang bastos? Naglakas loob ka pang sabihin. Pangit ang teknik ng sugar daddy. ganoon ba talaga akong kapangit? Chenluhan. Ako, Anong nangyari? Kailangan ba nating pumunta sa ospital? Chenluhan. Anong nangyari? Kailangan ba nating pumunta sa ospital? Ngayon ba ay ikalabing-limang araw? Ika-15 araw, anong nangyari? Ikalabing-limang araw ay araw ng regla ko. Tulong. Sir, ito ay bagong lutong tubig na may pulang asukal. Bakit ang tagal? Pasensya na po, sir. Lumabas ka na. Ano na nangyari? Bakit ganito kasakit ang regla ko ngayon?
Bukas ang bibig. Lutong tubig na may pulang asukal. Ito ba ang pakiramdam ng may nag-aalaga sa'yo? Parang, hindi naman masama. Sa wakas ay naayos na, malapit na si Daddy. Mahanap ang kanyang Bobby. Shing baby, okay calling BA? Yung dalawang batang iyon, talagang anak ng pamangkin ko. Sino ba ang nagkalat ng langis sa sahig dahilan ng pagkahulog ko? Langis. Hindi maganda. Ano ang nangyari? Chuan baby, Shing baby? Yung data nakakaayos lang, nawala, tuluyan nang nawala. Ano nang ginagawa mo? Punasan ng tubig sa labi mo. Ako ngayon. Pwede ba kitang halikan? Hindi pwede. Wala kang magagawa. Daddy, mommy. Chuan baby, bakit ang lungkot mo? May nang-api ba sa'yo? Daddy. Kasalanan ko, hindi ko naingatan ang data sa CCT. Hindi kasalanan ni Chuan Baby. Naayos na ni Chuan Baby ang data, may tao. Nang wala SI Chuan Baby. Ang sumira ng computer, sino ba talaga ang nagkalat ng langis sa sahig? Huwag mong hayaang mahuli ko siya. Kapag nahuli ko siya, parurusahan ko siya. Magsulat ng 10,000 salitang pagmumini-mini. Okay, Daddy, alam kong hindi kasalanan ni Chuan. Pero daday, isang beses lang pwedeng ma-recover ang data. Hindi na pwedeng ma-recover ulit, pasensya na Daddy. Okay lang. Kanina, pinahanap ko na si Assistant Lee sa mga empleyado ng hotel, di ba? Malapit na tayong magkaroon ng bagong clue. Talaga? President, nakita ko na yung empleyado ng hotel na duty nung panahon na yun. Sige, puntahan mo agad. Meron na bang clue? Kaya, Sige, puntahan mo. Sunduin mo yung dalawang bata. Daday, gusto kong sumama sa'yo. Isama mo si Chuan. Para, mas maging komportable siya. tara na. Mommy, inantok na SI Shing. Matulog na tayo. Good night, Mommy. Kiki, anong nangyari? Siya. Halika, andito ang mga gwapong male Model, 180 cm, 8 Pack-Ups, pwedeng wild o sweet. Sobrang gwapo, pwedeng wolf o puppy. Nasaang bar ka? Ako ay nasa bar ng gabi. Halika. Hintayin mo ako, huwag kang gagalaw, susunduin kita. Okay na. Halika, halika. Dapat lahat tayo uminom ngayong gabi. Huwag kang tatakbo. Ama ko. Bakit ang dami mong nainom? Siya, andito ka na, halika. Tingnan Montag. Ang gwapo ng male model dito sa club, di ba? Halika. Himazin Montag yung apps. Hindi pwede. Ki, nakalimutan mo na, babae na ako ng kuya mo ngayon. Kung malaman niya, na dinala mo ako dito para himasin ang male model. Baka patayin niya tayo. Hindi. Kung malaman ng kuya ko. Nahinimas ko ang male model, siguradong papatayin niya ako. Kaya dapat na tayong umuwi. Okay lang. Inom pa ako ng isa.
Boss, nakita ka o. Yung babae na gusto mong matulog ako, Ano? Saan mo nakita? nasa bar siya ngayon. Napalibutan ng mga lalaking modelo, hindi makalabas. Akala ko mahirap hanapin, pero andito na pala. Bahala ka sa kanya, pero ngayong gabi, dapat siya mawala sa mundo. 2 anak na walang ina. Madali na lang kontrolin. Walang problema, pero yung pera. Magkano gusto mo? 5 milyon. Ako na bahala, mawawala siya ng tuluyan. Siege, Deal. Ang bilis mo uminom. Diyos ng alak. Terra, Shot Pa. Cheers! Pwede na ba umuwi? Hindi. Ako, ayoko na uminom. Kibaw. Gusto ko pa ng isang shot. Kaya mo yan. Sige, sumama ka na sa akin pa uwi. Tulong. Tara, uwi na tayo. Uwi. Siege, Uwi tayo. Tapos inom ulit. Cheers. Sich, 5 shot. Saan ka pupunta? Kayong mga ito, layas. Sino ka? Ang tapong Montag a. Pero wala akong interes sa iyo. Pero yung babaeng nasa likod mo, Anong gusto mo? Alam mo ba kung sino ako? Ikaf lang yung mayamang si Chen Luohan. nakasintahan ni Chen Luhan. Kung alam mo na kung sino ako. Bakit hindi ka pa umalis? Yung kasintahan ni Chen Luohan. Hindi ko pa nasubukan. Veden gayon. Takbo. Takbo PA. Huwag kang lalapit. Marami akong kayang gawin. Ingat. Baka mapilayan ka sa akin. Natatakot ako. P Stern 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 Ina Montag. Sago Montag na, kuya. Sagot mo na ang tawag. Yung babaeng pumasok sa kwarto ko noong 6 na taon ang nakalipas, nalaman ko na. Manager Chen, ayon sa naayos na CCTV, ang babaeng nagkamali ng kwarto ay malamang na. Ang bisita sa room 806. Pero sa 6 na taong nakalipas, numero lang ng telepono ang makukuha. Ito siguro. Ang iniwan ng babaeng iyon. Ibalik mo ang cellphone ko. Daday, nalaman ko na kung sino ang nanay ng anak mo. Nasa Parsia. Baka empleyado siya doon? Pumunta tayo sa night bar. Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit. Huwag mo akong hawakan. P Stern 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 Ina Montag. Kuya. Paano niya nalaman na nandito tayo? Daddy, ang nanay ng anak mo ay nasa second floor sa private room sa kanan. Ito ba yung kwarto? Nandayan sila.
Sila yun. Sinasagip na ba nila ako, Chen? Kuya, May masamang nangyari. Linukot si Shabao. Ano? Sino kumuha sa kanya? Sino ang kumuha sa kanya? ako. Hindi ko alam. Pinapunta ko siya sa bar para makita ko. Tapos, may nakasalubong akong lalaki. Sinimulan niyang bastusin si Shubao. Tapos, Anong itsura ng lalaking kumuha kay Yonshu? Malaki ang katawan. Mukhang masama. Nga pala, may tattoo ng alakdan sa kanang braso. Mga 30 o 40 anyos. Daddy, baka may nangyari kay mommy. Gusto ko siyang hanapin. Ipagbigay alam sa lahat. Sa loob ng isang araw. Kailangan kong malaman kung nasaan si Yonshu. Si? Huwag kang mag-alala. Liligtas ni Daddy si Mommy ng ligtas. Dapat mong ipagdasal na walang mangyayari kay Yonshu. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili ko kung hindi ko na isaalang-alang ang ating pagiging magkapatid. Pasensya na kuya, hindi ko naprotektahan si Shubao. Daday, nalaman ko na kung saan si mommy. Presidente, nahanap na namin ang eksaktong lokasyon ni Mrs. Saan? Nasa isang abandonadong factory sa suburb ng Chenhi, si Mrs. ngayon. Ang kumuha kay Mrs. ay isang tambay na nagngangalang Hibaw. Dahil sa pagbubog, nahatulan siya ng 5 taong pagkakakulong. Noong nakaraang buwan lang siya pinalaya. Sige, tara na. Daddy, sasama AKO. Sasama ako para iligtas si mommy. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng sumama. Dito ka lang sa bahay at huwag kang gagalaw. Ikaw ang bahala sa kanya. Kung mawala siya, ikaw ang pananagutan ko. Kuya, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong. Alagan Kausi Huanbao. Boss, ang ganda naman ng babaeng ito. Sayang naman kung papatayin. Mas mabuti pa, laruin muna natin. Ikaf, anong pakialam mo? Kung may lalaruin man, si boss muna ang mauna. Alis. Alis. Gising ka na. Pera, magkano ba ang gusto mo? Ang asawa ko ay si Chanuuhan. Magkano man ang gusto mo, maibibigay namin sa iyo. Pera? May nagbigay sa akin ng 1 milyon para matulog kita. Sa tingin mo ba, kailangan ko ng pera? Huwag kang lalapit. Bitawan mo ako. Tulong. Bitawan mo ako. Tulong. Ikaf. Ikaf. Presidente Chen, Pasensya na Presidente Chen. Patawarin MOAKO. Patawarin? Sasagipin kita. Halika. Dahan-dahan. Sa wakas, dumating ka rin para sagipin ako. Ako. Ikaw na ang bahala dito. Gusto kong malaman kung sino ang nasa likod nito. Opo. Hinawakan mo ang babae ng aming presidente. Gusto mo na ba mamtay? Sabihin Montag. Sino ang nag-utos sa iyo na kidnapin ang misis namin? Sabihin Montag. Sabihin Montag. Si Duzhishi ang nagbigay sa akin ng pera para gawin ito. Presidente Chen, nalaman na namin.
Si Duzheshi ang nag-utos. Gustong mamatay. Pumunta ka agad sa lumang bahay. Dalhin mo si Duzheshi sa akin. Opo. Sugar Daddy. Mali ako. Hindi na ako magdedesisyon ng mag-isa sa susunod. Mag-iisa sa bar. Alam mo pa palang mali ka. Kung hindi ako dumating agad, alam mo ba kung ano ang mangyayari? Pangako ko, sa susunod na lalabas ako, sasabihin ko sa iyo. Magdadala pa ako ng bodyguard. Kaya, kailan ba ako makakalabas ng ospital? Pakiramdam ko ayos na ako. Tapusin mo muna lahat ng check-up bago ka magsalita. May isang bagay. Gusto kong malaman ang opinyon mo. Ano iyon? Dalhin mo siya rito. Siya ang nag-utos kay Hibaw. Ang mastermind sa pagdukot sa'yo. Ano ang gusto mong gawin sa kanya? Yunshu, mali ako. Naligaw ako ng landas. Kasalanan ka o ito, Yunsha. Hindi pwede. Binigyan na kita ng isang pagkakataon. Hindi na ako magbibigay ng pangalawa. Ihatid mo siya sa presinto. Opo. Sandali. Ano? Gusto mo siyang iligtas? Xiaohan. May dinadala si Zizi sa kanyang sinapupunan. Paano kung mawalan siya ng bata sa kulungan? Mahalaga ang buhay ng bata sa kanyang sinapupunan. Ang buhay ko ba ay hindi mahalaga? Mga matatanda ang nag-uusap. Bakit ka nakikisali? Ang babae ko, sinasabi ang gusto niya. Wala kang karapatang magsalita dito, hindi ka naman kapamilya. Ikaw, hayop ka. Tita Montag ako. Hindi ko papayagan na may mang-api kay Yonshu. Grabe na talaga. Ganito KBA. Mga sa iyong tita. Tama na. Dalhin mo na. Ihatid si Duzesi sa presinto. Opo. Nanay, tulungan mo ako. Ayokong makulong. Paano na ang apo ko? Nanay, hindi naman talaga buntis si Duzheshi. Hindi buntis. Ano ang ibig sabihin? Sa report, kitang-kita na buntis siya. Nawala na ang kanyang anak noon pa. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Paano ko sasabihin? Ayos ka, maliit na babae. Ano? Nasa labas ka kasama ng ibang lalaki. Hindi maganda. Tingnan mo, babatuhin ko ang mukha mo. Mat andang bruha. Ikaw rin ang dahilan. Palagi kang gumagawa ng masama. Kaya hindi kayang panatilihin ng anak mo ang bata. Heinehamen emo ako. Ako. O Henry, hindi pala walang stock. Kundi walang kakayahang bumili. Mga bata, huwag makinig. Hindi ako bata, pag nag-ibo 24 na ako pagkatapos ng birthday ko. Bitawan mo. Ikaf. Malandi. Tama na. Dalhin mo na siya. Oo, alis na. Tita, kung wala ka ng ibang gagawin, pwede ka nang umalis. Xiaohan, wala naman akong ibang gagawin. Uwi na ako. Magpahinga kayo ni Xiaoshu. Alis, ikaw, nakakahiya. Sakit. Ayokong magpahinga. Umupo ka at magpahinga. Hindi pa ako nagsasawa. Halika. Anak ng apo ko, bakit ka naging ganito? Lolo, bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Kung hindi sinabi sa akin ni Chuan, hindi ko malalaman na nasa ospital ang aking apo. Chuan, bakit mo sinabi sa lolo ko ang totoo? Huwag mong sisihin si Chuan kung hindi ko siya pinilit. Hindi sasabihin sa akin ni Chuan. Lolo, tingnan mo, okay naman ako. Kung hindi ka naniniwala, subukan mong tiklupin ang pulso ko. Okay lang ba ako? Lolo, ako ang fiant ni Yonshu. Na nahuli si Yonshu. Talagang hindi ko siya naalagaan ng maayos. Kasalanan ko. Paumanhin. Ikaw ang lalaki ng pamilya Chen. Kung hindi ka pa nagpapakasal, hindi ka pa fiyank ng apo ko. Lolo, Tumahimik ka. Tama po kayo, Lolo. Kulang po ako sa galang. Naiintindihan ko rin po ang inyong mga alala. Assistantly. Lolo, ito po ang lahat ng aking mga ari-arian, kotse, at kontrata ng shares. Ngayon,
Ililipat ko lahat ito kay Yunshu. Napakamahal nito. Hindi pwede. Karapat-dapat ka sa mga ito. Pero, huwag mo akong iwan kung hindi. Walang-wala na talaga ako. Nako, naglalambing sa akin ang presidente. Karapat-dapat ka sa mga ito. Pero, huwag mo akong iwan kung hindi walang-wala na talaga. Ako, Nako, naglalambing sa akin ang presidente. Pwede ka bang magdesisyon dito? Alam ba ng mga matanda sa inyo? Masyadong mataas ang angkan ng pamilya Chen. Mapapahamak si Shutsi Obao kapag pinakasalan niya. Lolo, Nalison S.I. Lola. Nasa kama siya at walang malay. Si Queen ang nag-alaga sa kanya. Nalazon? Bakit hindi pa kayo pumunta? Huwag kang mag-alala, kaya ko dito mag-isa. sige, mag-ingat ka dito. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Assistant Lee. Ipapasama ko si Chuan sa'yo. Lolo, Tara na. Kailan pa naging ganito kapaternal ang sugar daddy? Ma, ano NG tinitignan Montag? Alam mo ba kung sino yung matandang pumasok kanina? Zeno? Ang apo ni Lolo He. At si Xiaohan, magkasundo sila noong bata pa. Siguro para pag-usapan ang kasal ang punta nila. Hindi, sabi Montag. Baka gusto ni Chen Luohan na iwan ang pamilya He. At yang babang yun. Tang asterisk MO. Hindi man kasing yaman ng pamilya Chen ang pamilya He. Pero kilala sila bilang pamilya ng mga doktor. Lalo na yung teknik ni Lolo, hinakayang buhayin ang patay. Ang Kiangkun Bagua Akupunkture, walang makakagawa nun. Hindi man kasing yaman ng pamilya Chen ang pamilya He, pero kilala sila bilang pamilya ng mga doktor. Lalo na yung teknik ni Lolo He, yung kayang buhayin ang patay at pagalingin ang buto. Yung Kiangkun Bagua Acupuncture, walang sinuman sa mundo ang marunong nito. Talaga? Sabi ng mga tao, kung gusto ni Lolo, hinamabuhay ang isang tao hanggang alas -5 ng umaga. Hindi magalakas loob si Hats na kunin siya bago ang alas -5. Kayang ka. Ayaw ni Chen Luohan na i-cancel ang kasal sa pamilya He. Dahil gusto niyang gamutin ang tita. Anong gagawin mo? Kailangan kong tingnan kung talagang gagaling ang tita. Wala na tayong pag-asa. Kung papasok ka ngayon, parang naghahanap ka lang ng gulo. Nanay, ang talino mo talaga. Paano ako nagkaroon ng anak na katulad mo? Si, tamang-tama. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Lolo He, salamat sa paggamot mo sa akin. nanay, sino ba talaga ang nanakit sa'yo? Sie Yuan at Beischufen. Ang dalawang trader. Hindi lang nila gustong kunin ang yaman ng pamilya Chen. Gusto pa nilang saktan si Shubao at ang kanyang dalawang anak. Talagang sila ang may gawa nito. Luhan, ang dalawang anak ni Shubao, ay ang iyong mga anak. Noong araw na yon, narinig ko nang hindi sinasadya ang usapan ni Pinyuan. At Duzhizi, ang dalawang batang ito, ay ang tanging dugo ng pamilya Chen. Kaya't nag-isip sila ng masama. At itinulak ako sa hagdan. Ang ibig mong sabihin, si Naxingbao at Chuanbao ay ang aking mga anak. Oo, Kaya pala talagang anak ako ni Dade. Baka yung genetic test report noon ay pinalitan ng iba. Panahon na para singilin sila sa ginawa nila. Teka muna. Nanay, anong balak mo? pumili tayo ng magandang araw. Para sa engagement party mo at ni Shubao. Don natin. Ilalantad ang kanilang mga kasalanan sa harap ng lahat. At ipapahayag na sina Tsingbao at Chuanbao, Ang tanging. mga tagapagmana ng pamilya Chen. CJ, Dr. He, kumusta ang ate ko? Kailangan mong gamutin ang etiko. Ginawa ko na ang lahat, pero ang kanyang sakit. Mahal uba, mukhang hindi na siya tatagal. Wow, ang galing umarut. Dapat bigyan ng Oscar ang lolo ko. Kung sinabi ni Lolo, hinawalang pag-asa. Malapit na siyang mamatay. Mabuti naman. Dapat matagal nang namatay ang matandang yan. Ate, bakit ka alis? Kapag wala ka na, Paano na ako? Ate,
Isama mo na rin ako. Huwag kang mag-alala. Isasama talaga kita. Hindi kita iwan para manira pa ng iba. Mommy. Tara, mommy, pupunta tayo sa engagement. Ano? Engagement. Napagkasunduan na ni President at ni Lolo He. Anong ginagawa mo rito? Alam mo ba kung kaninong? Engagement na yon? Ngayon ay, engagement ng apo ni Dr. He. At nitsiyawhan namin. Ikaw na mahirap, anong ginagawa mo rito? Apo ni Dr. He. Di ako yun. Paano kung sabihin kong ako? Ang apo ni Dr. He. Ano? Sabi mo apo ka ni Dr. He? Ikaw na taga-probinsya, may dalang batang pasanin. Ang lakas ng loob mong sabihin, apo ka ni Mr. He? Kung apo ka talaga ni Dr. He, patunayan mo. Ipakita mo sa amin. Si mommy ang apo and I lolo. Walang duda. Ang bata mo pa, nagsisinungaling ka na. Dapat lang naturuan kita. Huwag mong galawin si Chuan. Ano to? Huwag mong galawin si Chuan. Tara, tingnan niyo itong babaeng walang hiya. Nagsasabing apo siya ni Dr. He. Di ipakita mo sa amin. Uun ka. Balita ko ang bagwa acupuncture ni Dr. He ay hindi lang nakakapagpagaling ng patay, kundi nakakapagpahaba pa ng buhay. Maraming mayayaman at politiko ang gumagastos ng malaki. Kahit buong kayamanan nila, para lang mapagamot kay Dr. He. Ang resulta, si Ishenyi ay hindi pa rin lumalabas. Siguro ang kanyang apo ay hindi rin masama. Kung makikita ko ang bagwa acupuncture ngayon, ang buhay ko ay masasabing walang pagsisisi. Hindi ko alam. Mula pagkabata, hindi ako interesado sa medisina. Hindi. Sa tingin ko, pek ka lang. Kung tunay kang apo ni Hishenyi, luluhod ako sa iyo ngayon din. At humihingi ng paumanhin. Kung gayon, luluhod ka talaga. Nagpapanggap ka pa rin? Emgata! Ipatong ninyo silang dalawa sa lupa at bugbugin ng malakas. Bitawan mo ako. Bitawan si Chuan Bao. Tigil! Hishenyi, itong walang hiya na babae, ay nagsasabing siya ang iyong tunay na apo. Pinaparusahan ko siya ngayon. Lolo, talungan mo kami and I mommy. Sinasaktan nila kami. Sasabihin ka mo sa iyo, Heyunshu. Ay ang aking tunay na apo. Ano? Hiyunshu. Ay ang iyong tunay na apo. Dapin niyo ang dalawang ito. Itawan mo ako. Ano ba? Paano? Ngayon na nalinaw na ang katotohanan, dapat mo na akong hinga ng tawad. Paumanhin, walang akong malay at akala ko peke ka. Dalhin niyo silang dalawa sa presinto. Chenluohan, palif KBA? Humihingi na ng tawad si Mommy. Bakit dadalhin pa kami? SA presento? Ako? Mga kasama, pakinggan ninyo ako. Ang dahilan kung bakit ako nahulog sa hagdan ay dahil itinulak ako ng mga hayop na ito. Ano? Ang lahat ng pangangailangan ng dalawang ito ay dahil lumang lahi Chen's liwanag. Kaya sila nanatili sa lumang bahay ng Chen. Talagang walang utang na loob, hindi mapapalapit. Dalhin sa presinto. Dalhin sa presinto, dapat talaga. Hindi ninyo ako maaring dalhin doon. Kung mapupunta ko doon, ang hindi magagamot na sakit ni Chanluhan ay hindi gagaling. Baka ma-disappoint ka, ang laso ng aking ama. Ay matagal nang naalis ko. Ano? Ika? Dalhin niyo silang dalawa sa presinto. Bitawan. Mga kasama, may isa pa akong bagay na nais ipahayag. Hiksingsing. Hihuan. Ang dugo ng pamilya Chen, ito ang kanilang ulat ng pagsusuri ng Jen. Ibig mong sabihin, Siksing at Chuan, sila ay 6 na taon na ang nakalipas. Ang lalaking iyon ay ako, kaya Siksing at Chuan ay ang aking mga anak. Yihi, may daddy na kami.
Yunshu. Salamat, binigyan mo ako ng dalawang napakagandang anak. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Pakasalan mo ako. Ang natitirang buhay ko ay para lang sa'yo. Pakasalan mo siya. Ipapahayag ko, tapos na ang seremonya. Si. Presidente, may problema. Gusto ni Eilig na sirain ang kontrata at kunin ang ating mga chip. Nasaan siya? Narito na ako. Ginoong Eilig, dahil napirmahan na ang ating kontrata. Ang ginagawa mong ito, kababago ng isip, ay hindi maganda. Ginong Chen, ang chip ng inyong telepono, ako ang nag-imbento. Kukunin ko lang ang aking sariling gamit. Ano ang problema? Gusto mo bang makipaglaban sa akin sa korte? Daday, ano ba talaga ang chip na ito? Sigurado ka bang ikaw ang gumawa ng chip na ito? Si Emperor. Ano ang pinagtatawanan mo? Bagay na itinapon ni Chuan 2 taon na ang nakalipas. Pinagmamalaki mo pa, nakakahiya. Ang lakas ng loob mo, isang maliit na bata. Ang magsasalita ng ganyan sa harap ko, ipinapahayag ko. Puputulin ko ang lahat ng pakikipagtulungan sa Chen Group. Sige, inga sa pagalas. Ikaf. Long Teng. Ito ang ika-4 na henerasyon ng chip na ginawa ni Chuan. Mas maganda ang performance nito kaysa sa iyo ng 10,000 beses. Longteng, ang kilalang-kilalang hacker. Ang gawa ng Spade J. Tama, SI Chuanong Spade J. Daday, itong chip ay para sa iyo, pwede niyong gawin ng marami. Hindi na kailangang magtiis sa kanya. Sige, mula ngayon. Ibaba natin ang Eilig. Sino man na makipagtulungan sa Eilig ay kalaban ng Chen family. Kayong. Inapi niyo ako. Ipapakulong ko kayo. Anong nangyari? Sumasakit ang tiyan ko. Buntis SI Mommy. Ano? Buntis? 3 linggo na. Tao. Dalhin niyo agad sa ospital. Sino ang buntis? Azawa Montag? Ako. Congratulations. 3 ang babi ng misis mo. Hindi ba't bawg ako? Dadu, nalasong ka nga pero si Lolo. Simula bata pa si Momay, pinapaliguan na siya ng mga halamang gamot, kaya ngayon, ang katawan ni Momay, imina sa lahat ng lason. Young Lace and MO. Walang epekto sa kanya. Salamat sa Diyos. Pinagpala talaga tayo. Binigyan tayo ng Chen family ng napakagandang manugang. Ang ganda. Buntis ako. 3 pa. Sa hinaharap, 3 pang mag-aalaga sa akin ng mga baby. Mahal. Bakit?